dapat talaga, simpleng kapihan lang talaga siya, na dapat bubuksan namin December last year. Tapos naging May 15 last year na pressure kami kasi kailan yung sa mga family namin, sa mga kaibigan, kailan magbubukas, kailan mag-ano. Ayun, na-pressure kami na i-open siya ng May 15, 2021. Nagsimula siya na kwentuhan lang namin mag-brother-in-law na pangarap ko talaga yon. Tapos inunti-unti ko siya as time goes by. Tapos yun na, nabuo na si Tagpuan. Actually, hindi talaga Tagpuan ng dapat. Hidden Garden Cafe nga. Kaya lang, parang common naman si Hidden Garden. Kasi, yun nga, common yung name. Tapos nung pumutok si Pinaubayan ni Moira, parang naramdaman ko yung mga sakit niya. Tapos nung browse ko yung mga kanta niya, meron doon Tagpuan na song. So why na Tagpuan? Para yung literal na tagpuan talaga siya, na tagpuan ng mga magkakaibigan, pamilya, mga ganun. Marami na kami nasaksihan na dito talaga nagtagpo. Meron na kami naging event nung Feb 13 na acoustic. Yon, di namin expect na dudumugin kami ng tao talaga. Ayun, medyo na-hit din kami nung pandemic kasi nga yung workforce namin sa branch is pautay-utay. Tapos natakot din ako for safety din ng family, kaya hindi ako pumasok na nag-cactus ako. Hindi naman ganun din yung cactus tsaka succulents before. Pumasok din ako sa linen spray business, hindi rin nag-click. Tapos, nitong 2021 nga, nag-unti-unti ako ng gamit sa coffee. Kasi mahilig din naman ako sa coffee. Tapos si brother-in-law ko din, mahilig din sa kape. So, nag-jam yung namin na magtayo nga din ng Ang challenge namin na hinaharap nitong last year, yung tag-ulan. Oo, as in wala kami naging customer, naging sales. Kaya sabi namin, tutuloy pa ba namin? Pinanghinaan agad ng loob, kakaumpisa pa lang. Good evening everyone. We're here today with the beautiful owner of Tagpuan Cafe and we would like to ask her some questions regarding her business. Sapat po ba yung ini-earn na itong business ko po para sa pagkukuhanan ng mga iba pang gastusin po? Siyempre hindi. Kaya nga nag-work din ako. Kasi pag dito namin kinuha lahat, hindi, tsaka maluhubi. Paano nyo naman po na maintain yung loyalty ng customer and satisfaction? Sa loyalty, siguro binibigay namin yung Sa akin naman 101% namin tuwing sa mababa sa po yung customer. yung mga profits nyo, paano nyo po na-handle yung mga matataas na gastusin during times po na gano'n? Hindi naman maiwasan sa business na mag-abono. Pag halimbawa, hindi na kinakaya ng business na i-sustain yung mga may bayarin, mga bills, yan. Ayun, nag-aabono kami. Tapos po, since ang location po to ng cafe nyo, ng business nyo, medyo nasa looban po, ano po yung mga ways na ginagawa nyo para po ma-advertise, ma-market, at saka makilala po yung Ayun, business? through social media naman, lahat ng social media platform halos pinasok din namin para ma-market siya. Regarding naman po sa, yun nga po, sa profits, pwede po ba ma-share nyo sa amin ang siguro po approximate lang o ang exact pinaka-sales nyo? Total sales. Siguro dito nag-open kami nasa 20K Monthly po. monthly. May po, regarding naman po sa business, may mga plano po ba kayo sa future kung magpa-branch out po kayo, magpa-franchise? So ngayon, na-try namin mag-street food sa pop-up, parang ganun, pop-up store yun. Kaya lang, di rin siya, siguro ta-try namin sa medyo 1, 2, 3, go. Kasi So, dalawa sa hi guys, here kami sa Tagpuan and kasama ko po si
Sir Jerome, and let us introduce first Sir Jerome. Hi, by the way, I am Sir Jerome. Siguro mga mapanood nito yung iba kilala na ako or hindi. Yan, so I'm one of the business partner of the Tagpuan Coffee Shop. Yeah. So, narito po siya para interviewin po natin regarding sa partnership na na-interview na po natin yung owner, which is siya po yung co-partner ng na-interview po. Yes, that's my sister-in-law, one of my best friends to the family, si Miss Christine De Vera. So, ako naman si Jerome De Vera. Naman question dito na inanda namin. So, I mean, ready pa lang coffee or drink para sa'yo. So, yan. Para hindi man para yung light lang, syempre, diba? So, eto po yung mga, simulan na po natin. Sige, go. So, basahin ko lang po yung mga question kasi, Wala problema. Ano ba ang unang mong tanong dyan para ma-share natin sa mga viewers natin? so, maaari po ba naming malaman kung ano yung mga tungkulin at responsibilidad ng bawat isa po sa inyo since you're in a business partnership sa pang-araw-araw o pag-operate po ng business niyo? So baka division of labor lang din naman. But then the partnership itself, like for example, hipag ko, siya yung bahala sa mga supply na syempre dapat hindi kami maubusan. Then the costing, siya rin yung gumawa ng mga formula and all, and then tinuturo sa amin sa barista. And lahat naman din kami, marunong kami magtimpla. And then also gumawa lahat ng mga produkto na binibenta namin. And then most commonly ang hawak ko is sa part ng marketing sa Facebook page namin. And then yung asawa niya, which is yung kapatid ko, siya naman madalas ang bumibili ng mga supply na kailangan, kumbaga runner kumbaga. And then also pagka wala kaming dalawa, siya yung nagtatao or nagmamanage ng coffee shop. Nakakatuwa naman po kasi parang party-party po talaga yung mga ginagawa nyo. Tapos nakakatuwa rin po kasi lahat po kayo nakakaalam kung paano maggawa ng mga drinks or anything na nasa menu. Oo, kasi syempre, kaya nga partner, kung mawala isa, na meron isang sasalo or nandun. Diba? Division of labor lang. Parang ina-enjoy nyo lang po yung journey. Oo, kasi family business siya eh. Magkakasama rin naman kami doon. Let's move on po sa next Ay, question. nakabubod na ba ako? Hindi, joke lang. Sige, go. Tuloy na. So, the second one is, pwede po ba namin malaman if paano nyo po hinaharap yung mga hindi pagkakasundo o pagkakaiba ng opinion o pagpapatakbo ng business nyo? Oo, pagdating sa negosyo, hindi mawawala yan. Kasi syempre, someone has an idea na gustong i-share. Mamaya, idea na hindi pala gusto ng isa. Syempre, we talked about it. Pinag-uusapan talaga yan. Kasi syempre, para malaman kung okay ba to, ito hindi okay. Kasi syempre, every one of us has their idea to be shared para mapag-usapan din natin. And then, yun, as family din naman, hindi kami masyadong nahihiyang magsabi kasi sa pamilya kami, kakasama lang din naman kami sa isang table para mag-usap-usap. So, mas maganda po talaga yun na mas napag-uusapan nyo or mas nagiging open kayo para mas mapaganda po yung business. Oo. Yeah. Ano yung pangatlo natin dyan? Baka, So, basahin ko po ulit yung Sige, pangatlo go. nating question. Sige, no? go lang ko. So, maaari po ba naming malaman if ano ang pinakamalaking hamon sa inyong inyong naranasan bilang magkasosyo sa negosyo? Yan. Yung siguro sa part ng ang conflict kasi namin is yung availability ng bawat isa. Kasi ako like yung na-interview nyo nga nung hipag ko, the business itself, hindi ito yung pinag-source of income lang namin. Nagtatrabaho siya, nagtatrabaho rin ako. Si kapatid ko ang may responsibility sa family and all. Kumbaga, ang conflict din kasi namin minsan yung parang kumbaga, may mga kanya-kanya kaming hustle. Kumbaga, hindi ito lang yung mismo ginagawa namin. Kumbaga, parang yung pinaka-conflict siguro, yun nga, availability. And if in any case na pagdating sa negosyo mismo, talaga, kailangan on hand talaga hanggat kaya.
And yeah, again, we will talk about it after that, after all. Suportahan lang talaga. So, mas maganda po talaga na mas napapag-usapan nyo when it comes to unavailability. Mas na-enhance nyo po talaga na kailangan ma-manage nyo ng maayos yung business nyo. Yeah, totoo. And then communication is the key madalas. Kasi partnership is like relationship din talaga. Kumbaga, kapag pwede yung isa naman. So, fourth question na po tayo. Last na. Ayan. Okay, walang problema. Alam mo may natututunan yung mga nanonood sa atin. Yeah. Pwede po ba ang makainin ng message o inyong payo sa mga nais pumasok sa isang partnership sa negosyo, particular sa industriya ng coffee shop? Ayan. Yan yung isa sa mga bagay na baka I'm not that sure if capable ako para mag-advise, but then I can share the experience itself. Kumbaga, kapag hahanap ka ng partner, importante, una, mapagkakatiwalaan mo. Yeah. Siyempre, pamilya kami. Sino pa ba magtutulungan? Pamilya lang din naman. And then also, kapag magkakanegosyo kayo, minsan, yung conflict sa pamilya, medyo dapat iniaalis yun. Kasi mismo, pag mag-partner kayo, pag-usapan nyo about sa negosyo mismo. Wala yung mga personal issues na ganyan. And then also, kapag, like for example, the coffee shop itself, syempre maraming business plans and all like that. Kumbaga, kapag papasok kayo sa ganitong negosyo, it's too risky. Ayan, risky siya. Syempre, sabi nga daw nila pag negosyo, sugal yan. Ayan. We'll never know when is the success or the victory. We'll never know when it comes to the downside and the failure itself. But then all throughout, alam natin, hanggat magpapatuloy ka, you can be on the top, you can be on the bottom, and the negosyo itself is up and down talaga yan. So, I hope na marami naman natutunan sa inyo yung mga viewers, no? Yeah, sana naman. Ayan. So, And I really appreciate you for bringing us and our shop itself. And if in any case that you want to try our product, may kape kami, yung mga pagkain din naman, and then also the genre itself of the business itself. Isa pang mapayo ko sa mga magnenegosyo din, kapag magkukuha kayo ng negosyo, make sure that that business is out of your passion. Kasi pag gusto mo yung ginagawa mo, hindi ka mapapagod gawin yun. Yeah. yeah. So, ano pang inaantay nyo? Visit na kayo dito sa Tagpuan. Yeah. Thank you. Walang nakakarating sa itaas na hindi muna nagsisimula sa ibaba. Kung patuloy natin pagsusumikapan, abutin ang ating sariling bituin, patuloy din tayong aakyat at mararating ang ating sariling version. Gaano man kasimple ang ating pagiging numero 1. Hindi na video, nakakainis. Okay na to. Ma'am, sir, okay na to.